Si Harry Roque ay inapplyan na rin sa Interpol ng Red Notice. Ayan. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Inapplyan na rin ng Red Notice sa Interpol si Harry Roque. Inanunsyo yan kahapon ng tagapagsalita ng PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang tagapagsalita niyan si Winston Casio. O nakabalik na si Winston Casio nakabalik na. 'Di ba sinuspend yan si Winston Casio? So ngayon, sabi ni PAOK spokesperson Winston Casio, nag-apply na sila sa Interpol ng Red Notice para kay Harry Roque. Ayan. Formally in-announce na kahapon at inaasahan na aarestuhin na si Harry Roque ng Interpol. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Tungkol saan? Actually, ang kaso ni Harry Roque ay tungkol sa qualified human trafficking. Saan na qualified human trafficking? Doon yan sa kasama niya dyan na akusado, sila Cassandra Leong. Kasi yung dalawa kasi, di ba yan, na mga illegal na yung mga pogo. Ang una yung kay Alice Guo sa Bamban, Tarlac. Ayun, na-convict na si Alice Guo at saka yung mga iba pa. Qualified human trafficking din yon. Pero pagdating dun sa Lucky, South 99, sa Purak ba yun? Purak, Pampanga, ang involved doon si Cassandra Leong. Tapos, itong si Harry Roque, dahil siya ang abogado, siya ang abogado ng Whirlwind. Kaya dyan na-involve si Harry Roque. Pero pareho ang kaso nila, qualified human trafficking. Ngayon, may warrant of arrest na sa kanilang lahat, kay Harry Roque, kay Cassandra Leong. Kaya lang si Cassandra Leong nakalabas nakalabas. Kaya nga parang may ginawa ng paraan. Anyway, pero nasa Interpol na rin pala, Interpol notice na rin pala si Cassandra Leong. Ang last na monitoring kay Cassandra Leong nasa Japan. Pero nasa Interpol Red Notice na si Cassandra Leong, kaya inaasahan maaaresto naman yan. Ngayon lang in-apply sa Interpol Red Notice si Harry Roque. Yan, mga kabunyog. Na medyo lang ang nakakapa-complicate ng kaso ni Harry Roque kasi nag-apply si Harry Roque ng political asylum. Kumbaga, syempre, ang pinapalabas ni Harry Roque na kaya siya kinasuhan ng qualified human trafficking para i-persecute, political persecution. Yun ang palusot ni Roque doon sa Dahig, the Netherlands. Kaya siya nag-apply ng political asylum para pinapalabas niya na siya ay inaapi dito. Na siya ay, dahil pro-Duterte siya, pinipersecute siya, inuusig siya, inaapi siya. Kaya doon siya nag-apply sa the Netherlands. Pero ayon sa Department of Justice, denied na ang political asylum request ni Roque application. Hindi natin alam kung anong totoo. Basta ang importante ngayon, may application na ang Pilipinas sa Interpol Red Notice. At itong Interpol, inaasahan, maglalabas na yan ng Red Notice. Pag naglabas na ng Red Notice, aarestuhin na si Harry Roque. Mayroon na ring application o request sa DFA na i-cancel na rin ang passport ni Harry Roque. Kaya maganda naman tong mga ito. Kaya makakakita tayo ng mga sunod-sunod na pag-aresto. Ang daming aarestuhin nitong mga susunod na mga araw. Pag lumabas pa ang arrest warrant ni Bato, yan. Mga kabunyog, mga kababayan, at least medyo nagpapakita na ng aksyon ng gobyerno. Sa totoo lang, itong mga ginagawang arestong ito, ang inaano rin kasi diyan ng gobyerno, may malaking rally sa November 30 May malaking rally. Siyempre, gustong ipakita ng gobyerno bago ang mga rallies na yan na may ginagawa ang gobyerno. Yan yun.
Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong mga developments na ito, at least maganda naman ito. Una, hinahanap na rin si Cassandra Leong, nasa Interpol Red Notice na. Si Harry Roque ay nasa ano na rin, in-apply na rin ng Interpol Red Notice at pinapakancel na rin ang kanyang passport. Ayan. Sa pagdinig ng Senado nung isang araw, sinabi ng DOJ na bilang na ang araw, lalabas na rin ang cancellation ng passport ni Harry Roque. O yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano na ito? At least, ang maganda dito, may mga ganitong developments. Medyo na ano lang tayo kasi parang natatagalan, pero sige lang, at least may ginagawa na. Si Harry Roque, hindi na yan makakapagyabang. Pag lumabas sa Interpol, ang Interpol Red Notice niya, sisikip ng sisikip ang mundong ginagalawan ni Harry Roque. Kaya yung mga yabang nila Harry Roque, mawawala na yan. Ngayon kasi, nakakapagyabang pa siya. Hinahamon pa nga ang gobyerno eh. Pero yan pag lumabas ang arrest warrant ay ang Interpol Red Notice kasi nag-apply na nga. Nag-apply na ang Pilipinas. Sinubmit na ang pangalan ni Harry Roque. Kaya, shout out, Kabunyog Bunjuji. Ang tanong ni Marilyn Stein, how about the politicians? Can they post a bail bond? Hindi. Pag non-bailable, hindi sila pwede. Hindi pwedeng mag-post ng bail bond. So ito na mga kabunyog, mga kababayan, at susunod na niyan si Bato de la Rosa. Maglalabas na rin ng arrest warrant ang ICC. Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, be patient. Sigurado yan, lalabas na ang arrest warrant ni Bato de la Rosa. Kaya mga kabunyog, itong mga darating na mga araw, makikita natin ang sunod-sunod na pag-aresto. Natutuwa naman tayo at kahit papano may nangyayari na. Ito yung matagal na nating hinihintay. Pero yung talagang gustong makita ng sambayan ng Pilipino, makasuhan na ang mga politiko at makakita na ng inaaresto at ikinukulong. Yun. Pero ito, okay na rin yan. Nasimulan na kahit papano, gumugulong na. Pero ang gusto talagang makita ng sambayan ng Pilipino, mga politiko. Yan yung gusto ng sambayan ng Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo, mga kabunyog, mga kubay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.